So makikita po natin doon na kaya ng Diyos na unti-untiin yung buhay natin. Minsan hindi bigla eh. At naalala ko yung buhay ko po, yung pamilya ko, na si Mrs. ay nagpunta ng abroad, punta ng Canada, pero wala kaming naipundar kahit ano. Kasi nung pagdating niya doon, nag-aaral siya eh. So, yung kanyang sweldo ron ay sa pag-aaral lang niya. At kaming mag-ama, 3 taon yung anak ko na panganay, ay sapat-sapat lang din yung ipapadala niya. So, ginagawa ko po na nagta-tricycle po ako. Nagpapastor ako, nagta-tricycle lang. Naranasan ko yung ganun dito. At nakaraos po kami sa ganung buhay. Nung wala na siya sa abroad, saka kami nagkabahay. Saka kami nagkaroon ng jeep, nagkaroon ng kotse, nagkaroon ng dagdagan yung tricycle. Sabi niya minsan, ini-expect mo na sa abroad, nagpapalain ka ng Diyos. Pero ang Diyos kasi, yung Diyos na nasa abroad at yung Diyos na nasa Pilipinas, iisa lang. Amen? Yung Diyos ng mga engineer, ng mga architect, ng mga doktor, ng mga nurses, at ang Diyos ng nagtatanim ng sibuyas, nagtitinda ng isda, nagtitinapa, nagbe-bakery, pareho rin. Amen. Ibig sabihin, iisa lang yung Jesus, iisa lang yung Father na kayang magpala ng parehong pagpapala. Kung kaya niyang pagpalain yung mga tao na merong magagandang trabaho, naniniwala po ako na kaya rin niyang pagpalain yung mga kagaya nating nasa simpleng buhay lang. Amen. Kaya wag mong sasabihin na, ay, titundala ako ng isda eh. Nagtatanim lang kami ng palay eh. Huwag mong sasabihin yun kasi kapag kaanak ka na ng Diyos, meron ka ng privilege, meron kang rights doon sa mga blessing na pinaghirapan ni Jesus doon sa cross. Dahil lahat ng pagpapalang tatanggapin natin ngayon at mga pagpapalang inihanda niya, lahat yon ay binipisyo ng kanyang pagpapakasakit doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo kung bakit? Ang tawag doon ay grasya. Grace, biyaya. At lahat ng iyon na pinaghirapan ng Panginoon, tayo yung mga beneficiaries. Noong unang panahon, kapag ikaw ay pagpapalain ng Diyos, ang demand ng kautusan, ang demand ng Diyos sa mga tao, you must fully obey the commandments of God. Kailangang sundin mo lahat ng utos. Walang sablay, walang paltos. Pag nagkamali ka sa isa, back to zero ka at meron pang sumpang kasama. So mahal na mahal ng Diyos ang tao, kaya ginawa niya ng paraan at nilapatan niya ng lunas yung pangyayari na yun na kapag kahit hindi ka nakakasunod ng mabuti, dahil doon sa pagmamahal ng Diyos na sobra-sobra, pagpapalain pa rin niya ang tao. Why? Kasi ang ibig sabihin ng grace o biyaya is undeserved or unmerited favor. Hindi kakarapat dapat, pero ibinigay sa iyo. Hindi mo pinaghirapan, pero ibinigay sa iyo. Kaya sa madaling sabi, ang tawag doon ay gift, regalo. Kaya ang tawag sa natin doon ay grasya. Amen? Wala kang ginawa, wala kang magagawa, at wala kang kayang gawin na kayang magpabago ng pagmamahal ng Diyos at nung paano kanya pagpapalain. Nothing. Jesus plus nothing. Si Jesus lang. Wala nang iba ba. Kaya dito sa church, dito sa lugar nito, sa iba-ibang church na pinupuntahan namin, sa church na pinanggalingan namin, lagi kong sinasabi, sa church, si Jesus lang ang bida. Wala nang iba pa. Kaya kung meron ditong magbibida-bida, hayaan mo na siya. Pabida lang yon. Amen?
Si Jesus lang ang tunay na bida sa ating church. Okay. So, sabi ko kanina may mag-share ng testimony. Nauna na ako mag-testimony. Ang haba. Meron bang gusto mag-share? Meron? Ate Kat? Meron? Reserve? Reserve na lang. Si Kuya Ruben, kasi doon sa church na pinupuntahan namin sa kuya ko kasi sila umakyat. Wala dong testimony time. Kasi ayun na yung kaibahan kasi ng church, no? Pag sa church kasi, siyempre, focus tayo dun sa worship and then sa word. Unlike yung ganitong nagsisimula pa lang, Bible study or tawag dito, pag-sharing lang ay inaalaw natin na magkaroon ng testimony kasi doon sa mga testimony, doon natin nakikita at naririnig na yung Diyos nating pinag-uusapan ay hindi natutulog. Amen. Lagi siya nagtatrabaho para tayo i-bless. Yun ang Lord natin. Yung iba kasi, ang Diyos kasi na pinakilala sa atin noon ay kailangan magpakabuti ka, kailangan malakas kang magbigay, malakas kang mag-tithes, malakas kang mag-offering, lagi kang perfect sa attendance, at kapag ka nagagawa mo yun ay siguradong pagpapalain ka. Yun yung tinuro sa atin kasi bahagi yun ng Old Testament. Sa Old Testament, you must fully obey. Pero ang tanong doon ay, kaya ba natin sumunod ng perfecto? Sabi Robin, kaya mo? Yan o. Pag sinabing huwag kang magagalit, sa umaga pa lang, galit na si tatay. Bakit? Di ka kasi naghugas ng pinggan kagabi. Di ka nag-unaw. Hindi ba inaw? Ginagamit ba yun dito? So sa tayong mga taga-Nueva Ecija, sabi niya, nag-urong. Sa Cavite, hindi alam yon. Pag sinabing urong, ibig sabihin, atras mo sa sakyan. Yung pag nasa jeep ka naman, sabing urong nga, hindi nila alam yon. Kailangan umusod ka ng konti. So sa atin, pag sinabing urong, hindi atras. Pag sinabing urong, hugasan mo yung pinggan yung pinagkainan. Tama? Ganun din ba dito sa Gimba? Okay. So, dito, tatak ng Nueva Ecija yan. Okay? Wala pa tayong operator dito. Ako na lang. Sige, ako na lang. So, pag-usapan natin itong tinatawag na divine exchange, no? Pagka-exchange, ano po ang nasa isip niyo? No? If we could have an exchange of hearts, if we have an exchange of hearts, gano'n eh. So, pag sinabing exchange ay changing of one product to another product. Amen. Pagpapalitan ng isang produkto sa ibang produkto. Pagka Pasko or December, ginagawa yan ng marami yung tinatawag na exchange gift. Ewan ko kung saan nila natutunan yan. No? Nag-gift ka pa kung mayroong exchange. Kasi ang gift, pag sinabing gift, walang exchange. Kagaya ng gift na ibinigay ng Diyos. Nung magbigay siya ng biyaya, wala siyang hinihinging kapalit. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag niyong sasabihin, Panginoon, tanggalin mo lang yung hika ko, magpapastor na ako, Panginoon. Panginoon, pagalingin mo lang yung anak ko, maglilingkod ako sa Diyos. Ganun. Kasi kadalasan hindi naman totoo yun. Sa una, pwede. Kapag tumatagal na, nakakalimutan na yung pangako. Kaya ayaw ng Diyos yung pag nagbigay siya ng gift, merong kapalit. Ang Diyos pag nagbigay, wala siyang hinihinging kapalit. Amen? Kaya nga gift. Diba? Matutuwa kaya si Bekbek kung bibigyan siya ng regalo ni Justin eh. Bigyan kitang cellphone sa birthday mo. Pero hulugan mo.
may regalo bang ganon? Sabi ni Lord, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Pero paghirapan mo. Kailangan doon pa lang sa labas ng simbahan, lalakad ka na ng paluhod. Ganun pero ba ang Diyos natin? Pero yun yung pinakilalang Diyos natin. Pag-usapan natin ito, ano pa itong exchange na ito? Okay, slide number 1, sabi ko dyan. Hindi ko nababasa. Dapat may tagabasa tayo. Sabi dyan, Philippians chapter 2, verse 5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Sabi niya, magkaroon nga kayo ng ganitong pag-iisip, na gaya ng sa Panang Jesus. And then, sabi ko dyan, ako na nga kayo. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Sabi niya, kahit na siya ay Diyos, hindi niya ginamit or hindi siya nakipantay na parang Diyos sa kanyang Ama. Kundi doon sa kanyang pagiging tao ay nagmistula siyang servant, alipin. So, para mas maintindihan natin, halimbawa si Mayor, pupunta sa bahay natin, tapos sabi niya, pwede ba nga na lang mag-hugas ng pinggan? Napayag mo kayo? Bisitahin kayo ng Mayor, tapos paghugasin niyo ng pinggan. Hindi, kasi Mayor siya eh. Si Jesus, He was the co-creator of God. Siya po yung kasama ng Ama na lumikha ng mundo. Pero pagbaba niya sa lupa, hindi siya naging boss. Hindi siya naging amo. Siya yung naglingkod sa tao. Yung anak ng Diyos nakataas-taasan, nagmistolang alipin. Kaya nga pinatay kasi hindi nila mapaniwala ang Diyos. Okay, so yun yung token. And then sabi dun sa verse 7, but emptied himself by taking the form of servant. Yung kanyang pagka-Diyos, hindi niya ginamit nung siya nasa lupa. Binubad niya lahat yun, sabi ng ibang version. At nagmistula talaga siyang taong-tao para araw-araw kahalubilan niya tao. Amen. And then sabi diyan, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. At doon sa kanyang pagiging tao, sabi diyan, nagpakumbaba siya at naging masunurin to the point of death, hanggang doon sa harap ng kamatayan. Sino daw yung naging obedient? Si Lord. Why? Kasi tayong mga tao, hindi natin kayang mag-obey. Hindi natin kayang sumunod talaga sa Diyos. Magkakamali at magkakamali tayo. Nobody's perfect. Amen? Walang perfecto. Si Jesus lang. Pero yung perfectong Jesus na yun, siya mismo ang nagpakahirap. Sabi doon, even up to the point of death, naging masunurin siya. Kanina siya sumunod sa Ama. Ano yung sinunod niya? Yung utos ng Ama na para sa atin sana. Dapat tayo yung susunod. Pero dahil ang tao ay nag-fail, hindi nakakatupad, hindi nakakabuo, hindi nakaka-perfect ng pagsunod, ang ginawa ni Jesus, siya yung sumunod. Amen. Kung magiging utos sa atin ay ng pagpasok sa langit ay huwag kang a-absent tuwing araw ng pagtitipon. Sa palagay nyo kaya, mape-perfect natin yung pag umabsent ka, bawas, minus ka sa langit. Kasi si Brother Ruben, ang hanap buhay nito, malayo eh. No? Minsan, magtatagal ka ba lang, Brother Ruben?
ako ng hapon, hindi ako ng gabi. Tapos mag-deliver. So si Father Robin po ay, ang business nito ay, ano ba tawag doon? Meron kasing dry goods eh. Wet. Wet yun ano? Wet products kasi laging basa. Hindi yung wet ha. Yung laging basa yung batya. Kasi ang business niya ay maghanap ng isda, sari-saring isda, maliit malaking isda. May soup po ba, Father Robin? May soup po pa. Wow. Meron ba? So, isa lang yung kinukuhanan mo, ano? O pa iba-iba. Pag wala doon sa kabilang. Naghahanap ko. Kung wala sa mga susi na, naghahanap. Sa dagupan ba? Dagupan ba yan? Binibidyo niya kasi minsan doon yung mga bangus, yung mga ganyan. So, meaning to say, yung kanyang hanap buhay ay may kalayuan sa Gimba. Malayo ba? Malayo. Ang Gasinan at may Bisihan. Paano kung pagod na siya? Tapos araw ng pagsamba, makakasamba pa kaya? O kaya, kailangan ubusin yung tinda kasi magbibila sa yung isla pag hindi na i-deliver. Nagkataong linggo. Diba? So, napipilitan tayo na umabsent. Paano kung ang panuntunan ng Diyos ay huwag kang absent? Di ba bagsak na tayo doon sa requirements? Pag namatay tayo, hindi tayo papasok sa langit. Bakit? Kasi umabsent ka minsan. Kaya utos ng Diyos, perfect. Kailangan walang sablay. Sabi doon sa Deuteronomy, ang utos na ito binigay ng Diyos upang tuparin mo ng walang pagkakamali. May tao kayang makatutupad ng utos ng Diyos na walang pagkakamali? Wala. Kaya ang ginawa ni Jesus, sabi niyan, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. Even death on that. Wow. Dapat tayo sana yung mamamatay. Pero dahil mahal na mahal ng Diyos ang tao, hinayaan niya yung kanyang anak ang mamatay para sa iyo. Divine exchange. Imbis na ikaw, siya na. Nagpalit. Amen? Nag-exchange. Yung kalalagayan mo, kinuha niya para maisalba ka dun sa tiyak na pahamakan. Then sabi po diyan, God sent His sinless Son as our substitute. Sinugo ng Diyos yung kanyang walang sala, walang mancha, walang kurap, ni kahit bahid, ni kahit dungis, ng kasalanan, itong nag-iisang anak na ito na ang pangalan na Jesus, upang maging ating kapalit. Tama, substitute. Imbis na ikaw, ang ginawa ng Ama, sinugo si Jesus ang gumawa para sa iyo. Amen? So kita nyo, kung pagbabasihan nga yung pagdalo sa church, so, halimbawa na ito, kasi sa pagtitipon nandun si Lord eh. So, hindi man ito Sunday, hindi man ito church na building, pero ang sabi kasi ng Bible, kung saan merong dalawa na nagtitipon nandun siya. Ngayon ang utos, pumunta ka. Huwag mong pabayaan ang pagtitipon sa buraw. Ngayon, sa hindi inaasang pangyayari, nilagnat ka. Ayan, nilagnat si Ate Kate, kung narinig niya ngayon. Hindi siya nakadalo. Tapos magiging dahilan yun na magiging dahilan yun para hindi ka pumasok ng langit. Ang bihira naman, parang unfair ang buhay, no? Hindi ka nakadalo kasi nagkasakit ka at dahil hindi ka nakadalo, patay kang bata ka.
impyerno ka. Hindi ganun ang Diyos natin. Alam na niya na mangyayari to, na meron siyang mga anak na minsan masipag, madalas tamad. Ano yon? Minsan masipag dumalo, minsan lang, pero mas madalas hindi dumadalo. Hindi na tayo papasok sa langit nun. Kung yun ang utos, kailangan perfect yung pagdalo. Pagdalo pa lang yon. Eh ang utos ay 613 utos. Paano natin matutupad yon? Alam ng Diyos na hindi kaya ng tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinugod si Jesus para si Jesus lang tumupad nung hindi natin kayang tuparin. Gaano kabait ang Diyos? Gaano siya kabuti? Isipin mo, bibigyan ka ng biyaya na wala naman siyang nahita sa'yo. Yan yung gusto kong sabihin, ha? Alam niyo ko yung nahita? Wala. Ano ba yun wala siyang napala. Pero binigyan ka pa rin niya. Kayo ba, magbibigay kayo doon sa taong wala kayong mapapala? Oo. Sa totoo lang. Diyo, minsan, mas gusto mong magbigay doon sa mga taong karapat-dapat. Kasi mabait siya, masipag siya. So, i-bless mo. Pero pag nakita mong tatamad-tamad, walang pakinabang sa buhay, sabi mo, buti natin, dapat yun, mamatay na eh. Basura lang yan sa nagpandayan eh. Kalat-kalat yan, wala namang pakinabang yan. Mahirap magbigay. Doon sa taong hindi karapat-dapat, alam niyo ba, sa mata ng Diyos, lahat tayo unworthy. Undeserved. You are not worthy. Pero binigay ng Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal. Amen. God sent His sinless Son as our substitute. So, hindi natin kayang gawin. Last meeting namin sa kuya ko, pinag-usapan po namin doon yung salitang proxy. Tama kaya, Arga? The same as a substitute. So, 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Sabi niyan, dahil sa atin, sabi niya, ibinigay ng Diyos o ginawa ng Diyos si Kristo na maging kasalanan. Hindi ko siya ginawang makasalanan, ha? Siya mismo yung tinatawag na kasalanan. God made Him to be sin. Hindi sinabing God made Him to be sinner. Magkaiba po yun. Kung makikita po natin bakit ginamit ng Diyos itong salitang ito na siya mismo ay ginawang kasalanan. Sa krus kasi, si Jesus mismo yung kasalanan. Bakit? Kasi yung kasalanan ng sanlibutan, ikinarga lahat sa katawan ni Jesus. Pag ang tao ay pag ang tao pagising sa umaga, ang sinasabi ay pera. Sa tanghali, pera. Sa bandang alas 3 ng hapon, pera. Alas 4, alas 5, alas 6, hanggang alas 12 ng gabi, pera. Anong tawag doon? Mukhang pera. Tama? Ngayon si Jesus sabi doon, hindi lang siya makasalanan. Lahat ng kasalanan ng mundo, ikinarga siya. May itsura pa ba si Jesus na? Wala na. Kaya ang tingin sa kanya ng Father during that time doon sa cross, hindi na siya tao. Ang tingin sa kanya mismo ng Diyos, sin. Why? The Bible says, John 1:29, sabi niya, behold the Lamb of God that takes away, kumuha para dalhin sa malayo ng lahat ng kasalanan, the sin of the world. So kung dala-dala niya lahat ng kasalanan natin, ano na itsura niya? Hindi siya makasalanan. Siya mismo yung kasalanan that time. Diba? Gaya kanina.
Sa umaga, pera. Sa tanghali, pera. Sa gabi, pera. Hanggang matutulog, kwarta, pera. Mukhang tao pa ba yun? Hindi na, no? Kaya ingatan niya, huwag muna kayong magdidikit-dikit yan mga kapatid, baka magkapalit kayo ng mukha. Siya mismo yung kasalanan, kung siya. Nakita niyo pag tinignan niyo yung istorya, nung siya ipako sa krus, bago siya mamatay, ano nangyari? Doon sa mga nakakaalam, dumilim ang paligid. Ang sabi ng Bible, it was around 3 p.m. Bago mag 3 p.m., dumilim. At ang description ng Bible doon ay kakilakilabot na kadiliman. Pag, di ba minsan yung pag sinabing kakilakilabot, kung kayo ay nasa sa Israel ngayon, pag pumuputok yung bomba doon, madilim yun. Kasi merong as, merong abo, merong kung ano-ano na. Yun yung tinatawag na kakilakilabot na kadiliman. Why? Kasi nakakatakot. During crucifixion, dumilim. Bakit dumilim? Kasi yung kasalanan natin andun mismo sa katawan ng Panginoon. Sabi nga nung iba, simbolo daw yun na, di ba pag masama madilim, pag mabuti liwanag. Sabi nila, kaya daw dumilim kasi hindi daw kayang tignan ng Ama si Jesus during that time. Bakit? Napakarumi niya. Kasi lahat ng karumihan nasa Kanya. God made Him to be sin. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan. Diba? So that in Him, upang sa Kanya, tayo na mga makasalanan ay maging matuwid at maging katwiran ng Diyos. Wow! Nagkaroon ng tinatawag na pagpapalitan. He suffered at the cross for our sin, not on His own, for He was sinless. Ayan. God's wrath was poured out in full on the body of Christ so that our debt must be paid in full. Ang Diyos po ay galit sa kasalanan. Kaya kung uunawain po natin, ako tinitignan ko siya. Dumilim, talagang grabe yung dilim daw po nun. Tayo nga pag ngayon oras na ito biglang dumilim, alam natin uulan ng malakas. Diba? At pag tumingin ka sa langit, parang nakakakaba. Kasi pag nakita mong madilim yung ulap, alam mo talagang bubuhos yun ng malakas. Sa senaryo ko ng during crucifixion, lahat ng ating kasalanan, lahat, kaya walang natira eh. Nung bayaran yun ng Panginoon, wala nang natira kahit isa sa'yo. Yan ang maganda. Hindi ito matanggap ng marami. Hindi nila kayang unawain na yung kasalanan mo bukas, kasama yun sa binayaran. Bakit? Namatay siya 2,000 taong nakararaan. Tao na ba tayo noon? Hindi pa. Pero ang sabi ng Bible, kasama tayo doon sa tinatawag. Imagine, tayo yung tinatawag na future sin. Tayo yung magiging kasalanan pa lang nalalabas, pero bayad na. Meaning to say, yung kasalanan magagawa mo ngayon at bukas kasama yun sa binayaran ng Panginoon. Gaano kabuti ang Diyos nun? Ibig sabihin, ang Diyos ay alam niya kasi na wala tayong kaya. Ito na. Gusto ko yung word dito. God's wrath was poured out in full on the body of Christ. Yung puot, yung galit, yung ngit-ngit ng Diyos, ibinuhos niyang lahat sa katawan ni Jesus.
Niwala ba kayong galit ang Diyos sa kasalanan? Pero mahal ng Diyos ang tao. Mahal tayo ng tao, mahal ng Diyos ang makasalanan, pero ang Diyos galit doon sa ginagawa niya kasalanan. Ngayon, dahil galit ang Diyos sa kasalanan, walang pagsala na parurusahan ng Diyos yung kasalanan. Kung parurusahan ng Diyos yung kasalanan sa katawan ng tao, pag namatay ang tao, diretso yan sa impyerno. Pero dahil mahal ng tao, yung makasalanan, at yung kasalanan ay puot na puot siya, ang ginawa po ng Diyos, lahat ng kasalanan natin inilagay sa katawan ni Jesus at doon niya pinarusahan yung kasalanan. Okay niya? Kasalanan ni Brother Ruben, kinuha niya. Halimbawa, ito si Jesus. Nilagay niya rito. Para hindi madamay yung tao doon sa puot ng Diyos, pinalo niya, dinurog niya yung kasalanan sa katawan ni Jesus para ma-save ka. Amen? Kaya, kung papansin ninyo, kahit gaano tayo kakulit, gaano tayo kapasaway, ang Diyos hindi nagbabago sa atin. Lagi siyang merong second chance. Walang third. Second lang. Pag sinabing second, mauubos ba ang second? Kasi merong first. Pero walang third. Ando lang sa second. Ang Diyos laging merong second chance. Ibig sabihin, hanggat merong kang ginagawa, lagi siyang merong second chance. Hindi siya magbabago. Huwag ka lang aabutan ng kamatayan. Doon sa maling paniniwala, wala ng second chance. Dahil wala ng third chance. Ngayon ang panahon. Habang buhay tayo, bigay natin yung buhay natin sa Panginoon, ialay sa Panginoon, at gamitin ng Diyos yan para sa Kanyang kaharian. Amen? Kasi nagpalit na tayo ng buhay. Yung buhay ni Jesus, binigay niya para sa iyo, at yung buhay na nasa iyo, kinuha niya para hatulan doon sa krus. Kaya sabi ng Bible, pag ikaw ay nakay Kristo na, walang anumang hatol sa sinumang nakay Kristo. Nagpalit. Bakit wala nang anumang hatol? Kasi si Jesus ay hinatulan na para sa iyo. Ang susi lang doon para matanggap mo yon, yung gift na yon, tanggapin mo siya, kilalanin mo siya sa buhay. Yan, sabi ng John 3:16, the heart of the Bible, sabi ng John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him. Ano yung hininging requirements? Magpakabuti, magpakabait? No. Mag-tithes, mag-offering? No. Ang sabi doon, believe. Maniwala ka lang. Dahil pag naniwala ka na, yung lahat ng iyon na sinasabi natin na kanina, yung pagpapakabait, susunod na lang yun. Why? Kasi yun ang magiging bunga ng iyong belief, paniniwala. Pag naniwala ka sa Kanya, ng tamang paniniwala, mamumunga yan ng tamang pamumuhay. Amen? The wrath of God was poured out in full in the body of Christ, so that our debt must be paid in full. Walang natira. Yung iba nagtira. Kaya nire-required nila yung mga tinuturuan nila, magsisi ka kapag nagkakasala. Ibig sabihin may natira. Pag sinabi po bang lahat, ano nasa isip? May reservation. Pag sinabi kong inumin mo lahat yung nasa basong yan, pag sinabi ko sa iyo ang kalimutan ko tayo. Jomari. Jamaica po. Jamaica, sorry ah. Guwapo si Pastor pero bingi. Hindi ako bingi. Joke lang yan. Pag sinabi ko sa iyong inumin mo lahat yung laman ng basong iyan, magtitira ka ba?
Pag sinabing lahat, lahat. Pag sinabing all, sana all. Ngayon, ang sabi ng Bible, pinatawad tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Hindi 10%, hindi 50%, lalong hindi 99.9%. May napirang got. Ang pagpapatawad ng Diyos ay 100% sarado. Walang labis, walang kulang. Yung kasalanang magagawa mo bukas kasama yun sa pinatawad ng Diyos. Kaya anong gagawin pag nagkakasala, mag-sorry ka lang. You don't need to ask for forgiveness. Huwag mong sasabihin, Panginoon, patawarin mo ako. Why? Kasi nauna yung kanyang pagpapatawad. So, every time na nagkakamali ka, mag-sorry ka lang. Lord, sorry po, nagkasala ako. But thank you kasi pinatawad mo na ako. Nauna ko. Ako ba niyo po? Pag sinabing all, dito kasi merong controversial dito. Pag nagkakasala ka, so mas malalim na pag-aaral ay tatalakayin natin yan. Ano? Bakit ko sinasabi yan? Kasi mas maniniwala ako sa Bible. Sabi niya lahat eh. Siguro pangunawa na lang natin. Doon nagkakaiba-iba. Okay? So, itabi natin yun. Kung meron po kayong question doon, i-approach niyo po ako. Pag-usapan natin yan. Romans chapter 8 verse 3. For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. Yung hindi kayang gawin ng kautusan para sa tao, hindi kayang iligtas ng kautusan ng tao. Ginawa ng Diyos kasi hindi talaga makasusunod ang tao sa kautusan. Ang ginawa niya, sinugo niya si Jesus in the likeness of sinful flesh. Saan yun ang isang makasalanan? Kasi tao nga eh. And for sin, He condemned sin in the flesh. Kanyang hinatulan, sabi ko doon, condemn. Pag sinabing hinatulan, tapos na po ba o hindi pa? Pag sinabing hinatulan na ng judge, tapos na o hindi pa? Tapos na, sentensyado na. Hinatulan ka na eh. So anong sabi dyan? Yung hinatulan, yung kasalanan. So yung kasalanan magagawa mo bukas, tapos na yung hinatulan na yun. Sabi ng mga pilosopo, hindi pastor, pwede nang magkasala kasi napatawad na pala ako bukas. Nag-isip ko kaya. Kung sasabihin kong pinatawad na kayo ng Diyos, at kung sasabihin kong sa pagkakasala mo, pinatawad ka na ng Diyos, pero yung kasalanan mo, may ibubo ngayon. Labas na ang Diyos doon. Pinatawad ka. Pero may consequence ang kasalanan mo. Anong halimbawa? Ito. Kung magnanakaw ka ngayon, dahil pinatawad ka na ng Diyos, nun pa man, ang Diyos hindi ka hatulan sa pagnanakaw. Pero yung kapitbahay mo, na pinagnakawan mo, patayin ka nun. Yun ang consequence. Pero pinatawad ka ng Diyos. Nakuha niyo ko yung maghiwalay? Nakuha niya? So kung laliman natin ng konti. Kung magnanakaw ka ngayon o nagnakaw ka, sabihin ko sa iyo, papasok ka pa rin sa langit. Why? Kasi pinatawad ka na ng Diyos. Pero hindi ka makaliligtas dito sa lupa. Sa parusa ng batas. Bakit? Masamang magnakaw. Ninakawan mo yung kapitbahay mo. Ipambili niya ng isda yun. Natutuwa ka ba, Brother Ruben? Nilimas pati puhunan. Natutuwa ko, hindi. Babarangay mo yun.
Pag binarangay mo, hindi nagbayad, kaso yon, pulis. Pagdudusahan niya, yung tinatawag na consequence. Pero, pinatawad siya ng Diyos. Ngayon, kung Kristiyano ka na merong Kristo, eto ang tanong, magnanakaw ka pa ba? Yeah? Kaya hindi totoo yung sinasabi lang, pag pinatawad ka na ng Diyos, bukas ka, pwede ka nang magkasala. Hindi. Ang masasabi ko, hindi ka bobo. Amen? Hindi ka bobong anak ng Diyos. Alam mo na nga, papatayin ka pag nagnakaw ka, magnanakaw ka pa. Kaya ka nga binigyan ng isip. Di ba? Ang gusto lang ipakita rito, ang Diyos nauna siya sa pagpapatawad. Kahit gaano sorry sa word kahit gaano ka kabuisit. Sorry sa word para mas maintindihan natin. Mahal ka ng Diyos. Amen? Bakit? Binayaran niya na kasi yung kabuisit mo. Kaya pag titiyagaan ka ng Diyos hanggat hindi ka tumitino, pagtitiyagaan ka ng Panginoon. Amen? Ganun kabuti. Tayo nga mga magulang kahit yung anak natin salbahe hindi natin maitapon. Pag nagagalit ka lumayas ka lang ako. Pero nung kilala ganyan, pinapalayas yung anak. Naglayas yung anak. Kinagabihan, hinahanap ng nanay, punta sa baray yung anak ko, wala. Pinalayas mo See? Kasi magulang yan. Nabubuisit lang yan, pero ang Diyos kita niyang hindi sa ganun. Kahit ano tayo katigas ulo, nanatili siyang nagmamansa. Okay? Si Jesus lang yung totoong nagmamahal. Sa ating mga tao, ewan ko. Kaya sabi nga nila, walang forever Tama yan Si Jesus lang ang forever. Kaya kung hahanap ka ng forever, hanapin mo si Jesus. At yung taong merong takot kay Jesus. Pag ang taong merong takot kay Jesus, then, kung si Jesus is forever, yung taong minahal mo ay forever, definitely, He will become your forever. Tama? Kasi may Jesus siya So, kung wala siyang Jesus sa buhay, pag pumangit ka, iwanan ka na niyan. Ngayon, okay ka lang. Sexy ka pa Pag mukha ka ng batya, iwanan ka. Sobra naman. Dati coke lang Coke in can. Ngayon, batya na. Grabe na talaga yun. Hindi na nakuha ng pasumba-sumba yun. Yeah? Wow. Sinugo niya yung kanyang anak at doon sa katawan ni Jesus, hinatulan yung kasalanan. Romans chapter 8 verse 4, in order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, sabi ko, upang yung hinihingi na requirement ng law, ano yung gusto ng law? Kailangan perfecto. Ay magiging perfecto ba? Wala. Dahil natupad yun nung nag-iisang perfecto, sabi ko doon, ginawa niya yon upang yung requirement ng law ay matupad para sa atin. Hindi ikaw ang tutupad. Hindi natin kaya. Amen? Kaya minsan yung pangako minsan dito yung pangako Yung I love you ng I love you sa'yo. Pinapakilig ka lang niya. Mamayang konti Tama mga kabataan? Totoo ba yan? Totoo? Totoo? Relate. Relate yung mga alaga ni Kuya Joel. I love you ngayon, bukas. I love you, goodbye. Diba? Asa sila? I said I love you, but I lied. Yeah. Diba? Wari lang pala. Okay, Matthew 26 verse 39.
And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Not as not my will, but thy will be done. Sabi ko, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Nung si Jesus po ay nasa Garden of Gethsemane, no? May binanggit kanina si Kuya Gethsemane. Nung nagpipray siya, sabi niya, Ama, kung pwede lang yung sarong ito, saro. Medyo may mas maganda pa kasing revelation about cup, pero tingnan natin kung makuha natin ito. Sabi ko doon, yung cup na ito ay lumagpas sa akin. Pero hindi yung gusto ko ang mangyari, kundi yung gusto ko. Hindi yung kalooban mo, kundi yung kalooban mo mangyari. So gusto ni Lord, no? Huwag na sana. Ngayon, sabi kanina ni Kuya Jo, pwede niyang tawagin yung kanyang legion of angels para iligtas siya. Pero hindi niya ginawa. Kasi nakafocus siya doon sa kanyang mission, i-save ang tao. Pero di ba yung cup, pag sinabing cup, sa Bible may mga meaning po yan. Dahil yung isang meaning ng cup, sabi ko dyan, sa wikang Hebreo ay poterion. Galing siguro dyan yung salitang pater, pot. A drinking vessel, figurative, a lot or fater. A lot or faith. Yan. Faith means, ano kaya dyan? Faith. Pananampalataya. Faith. F-A-T-A. Tadhana? Tadhana. Tadhana. Kanya, so yung baso pala na tinutukoy doon ay tadhana. At sa ibang meaning pa, sabi ko dyan, sabi dyan, sometimes it means experiences whether joyous or adverse. Yan. Maaring masaya, maaring pangit. Ito na. Yung cup na yun na iinuman ng Panginoon sa Garden of Gethsemane ay pait, baso ng kapaitan. May, dapat kasi tayo ang iinom doon kasi makasalanan tayo. Lahat ng parusa, lahat ng pait, dapat iinumin natin. Pero ang ginawa niya, nag-divine exchange. Sa iyo kumuha ng cup natin, mga pait, para maibigay sa atin yung tinatawag na cup of prosperity. Para maibigay sa atin yung saro na sabi ni Haring David, yung sa aking sarong my cup that overflows. Wow! Kita niyo, lahat na ginawa na ng Panginoon. Para lang sa atin. Ano pa ang gagawin mo? Wala ka nang gagawin. Ginawa na niya eh. Kung nilinis na niya, may lilinisin ka pa ba? Wala. Kung itinin na niya, may tatayin ka pa ba? Wala na. Ang gagawin mo na ng umani. Nagtanim si Jesus ng sakripisyo, aani ka ng pagpapala. Nilinis ni Jesus ang buhay mo, wala ka nang lilinisin. Ang gagawin mo na lang, maniwala. At kapag habang naniniwala ka, yung buhay mo patuloy ang nalilinis. Araw-araw. Bakit? Dahil ang sabi ng John chapter 1, 1 John chapter 1, verse 7, yung dugo ni Jesus, patuloy at patuloy yun na naglilinis sa ating mga nagagawa. Di ba? Ang galing ng Panginoon. Binigay niya na lahat. Hallelujah. Kung malimutan mo magsisi ng kasalanan, kasi yung sinasabi ng iba eh. Kung malimutan mo magsisi ng kasalanan, dahil alam ng Diyos na meron ka ng Alzheimer, hindi na na-required ng Diyos yun na lagi kang magsisi. Dahil merong dugo 24/7 na lumilinis sa'yo, yung dugo ni Jesus. Diba? So anong gagawin mo? Magpasalamat ka na lang sa Panginoon. Pag nagkakasala ka, Lord, sorry po. Pero salamat kasi salamat sa iyong dugo na laging naglilinis. Napakabuti ng Diyos ito. Kahit makalimutan, ay kung tutuusin, kung ang requirements, ito pa. Kung ang requirements ng kaligtasan ay pagsisihan ng kasalanan, lahat
Palagay niyo wala tayong malilimutan. Yeah. Susi nga ng sasakyan, minsan hindi mo alam kung saan nakalagay eh. True. Yung pang 10 kasalanan na nagawa mo kahapon, ng isang linggo, may maalala ka pa kaya? At kadalasan kung alin yung mali, hindi mo na inaalala. Ngayon, pagsisisihan mo, maalala mo pa kaya? O ngayon, hindi mo na natira ngayon dun. Papasok ka ba sa langit? Hindi, ay natira eh. Alam ng Diyos yun. Kaya ang ginawa niya, nilinis ka niya forever. Nasa Hebrew sabi niya, He sanctified you forever. Napakabuti. Ano yung maintindihan dito sa akin? Grabe. Ayaw ko nang magpastor nun eh. Ayaw ko nang magpastor nun. Natisod kasi ako sa pastor. Sabi ko mo, nang pagpapastor, pera-pera lang. Isod ako nun. Ayaw ko nang magpastor. Nag-tricycle na lang to ako. At nung nag-tricycle ako, pinalitan ni Lord ng jeep. Jeep ako. Contento na ako dun, sabay ko nun. Ayaw ko nang magpastor. Ngayon, naintindihan ko po ngayon yung salita ng Diyos, yung tinatawag na grace. Alam nyo, nung maramdaman ko yun sa buhay ko, sabi ko, Lord, sorry. Kasi sinabi ko, naiingat na ako magpapastor. Sabi ko, Lord, sorry po, kung saan mo ko ngayon gustong dalhin mo. Year 2018, dumating yung alok. Sabi ng pamangkin ko, Tito, bumalik ka na ng Bungabon. May Baysiha. Mag-start ulit tayo ng church. Nasa Cavite ko kami, may bahay ako sa Cavite. Nagpaalam ako sa pamilya ko. Ang anak ko, ayaw nilang pauwiin dito. Ang gagawin mo doon? Itara ako sa bukid ka. Ang gagawin mo doon? Di mag-alaga ako ng bibi, manok, kambing, kalapati. Yun lang, okay lang. Pero ang puso ko nun, sabi ko, hindi ko na kasi maano, sabi ko, kung ipinakita mo ito sa aking Panginoon, ako lang ba? Sa sarilinin ko ba itong natutunan ko ito, itong pinakita mo ito? Nakalayaan kasi lumaya po ako eh. Nung tumigil ako magpastor, sabi ko po sa inyo, ayokong makakita ng born again. Ayokong makakita ng church ng born again. Pag nakakita ako ng pastor na sa lubong ko, gusto ko sapukin. Dahil naging bitter ako noon, ang pananaw ko sa mga pastor ng born again, mukhang pera. Dahil doon sa karasan na talagang napakasakit, Kuya Eddie, ayaw ko na magpastor. Pastor na lang ako ng kambing, may mapapala pa ako. Napaitan pa. Wow, kanina sugpo. Napaitan. So, by the will of God, pag-anniversary natin dito, April 16, tama? April 16. So, hindi kami nangangako ni Kuya Roland. Pero we look forward na meron tayo nung papaitan at kalderetang kambing. Yun. Saka hipon. Ah, Bagyan na yan. hindi ko sinama yun, wala kami nun eh. So, try lang natin, no? Ah, sarap. Amen. Thank you, Lord. Wala, may cup overflows. So, sorry na lang po doon sa hindi ko kakain ng kambing, ano? Opo. Ang bayaro dyan, so po na. Diba ba? Yan, sabi dyan, what is His becomes ours. And what is ours becomes His. Kung ano yung sa atin, kinuha niya, at kung ano naman yung nasa kanya, yun yung ipinalit niya. Okay? Divine exchange. So, ang pagpunta po sa langit, isa lang ang requirements. Hindi yung magpakapait, hindi magpakabuti, hindi magpakasipag. Ang requirements sa langit, maniwala. Dahil kapag tama yung paniniwala mo, yun
ang mamumunga sa buhay mo. Pag tama ang paniniwala mo, matututo ka magbigay. Sisipagan kang umaten. Diba? Bakit ko nasasabi yan? Nangyari sa akin eh. Sabi ng anak kong panganay, kasi siman ko yung anak kong panganay. Sabi niya, Papa, tapos na kami, magpahinga ka naman. Pero huwag mong ibibenta yung jeep. Kasi sabi niya, pag nainip ka, di mo biyahe ka. Ngayon, pag ayaw mo, diyan ka lang. Basta diyan ka lang. Huwag kang uuwi ng Nueva Ecija. Yun po ang deal. Kanino ako susunod? Sa pamilya ko? O sa bangon? Umuwi ako at nakakatuwang tignan. Sinusundan nila ako rito. Dahil sabi nila, Papa, pag nagbili tayo ng lupa dyan, gusto namin sa bukid. Kasama ko dyan yung bunso ngayon na lalaki. Nagkaroon kasi ng problema yun. Supposedly dapat sasakay din ng barko lang. Pero ginawa ng problema. So nakita ko yung problema. Sabi ko nga sa loob, bakit nangyari ito Panginoon? Kung kailan ako nagpastor ulit, bakit nangyari? Nakita ko yung sabi. Gusto ng Lord dito kami. Amen? Kaya sama niyo po sa prayer yung Kuya Jo, yung aking kasing bunso, malaki problema. Ginawan siya ng hindi maganda ng aming kapitan doon sa Cavite. Na-frame up yun, na-set up. So, itiwala na lang kami sa Diyos, bahala ng Diyos. Sa gobyerno kasi ngayon, mahirap nang magtiwala. Kasi ang gobyerno natin ngayon, sila-sila, hindi mo na malaman kung sinong totoo, kung sinong sinungaling. Hindi mo alam kung sinong tapat o yung tumatapat-tapat lang. Bahala na si Lord sa kanila. Amen? Basta pag-pray lang po natin, ang bansa po natin, at makalagpas tayo sa ganitong sitwasyon. Hanggat hindi pa dumarating sila. Ngayon, kung darating na sila, bitunin na niya tayo. Bahala na sila dito sa lupa. Di ba? Mag-rapture na, Panginoon. Pero hindi pa, may mission pa tayo. Amen? Kailangan pang may bahagi ang biyaya, ang ebanghelyo ng biyaya. Jesus took our place that we might take His place. Ang sarap. Ipin mo, di ba? Ano kaya kung sa pinagtatrabahuhan mo na kumpanya? Sabi nung CEO, no? Palit tayo. Ako maging janitor, ikaw dito sa opisina. Papayag ko kayo. Papayag kayo? Hindi, yung totoo lang po. Di ba, totoong buhay. Sawa na siya sa buhay niya eh. Pwede ba namang gustong maranasan yung ikaw janitor? Maging, boss, manager. Ako na dyan. Papayag ko kayo. Kung si Henry C. Kilala niyo po si Henry C? Patay na kasi. O si Manny Villar na lang. Huwag si Cynthia. Si Manny Villar na lang. Kung makikipagpalit ng wallet sa'yo, si Manny Villar, papayag ka? Ha? Yes, na yes, na yes, na yes. Diba? Tanggapin mo. O si Cynthia kasi bigay bawi yun. Nagaganyan pa. Pinakain ko kayo, sabi kayo sa mga squatter dun sa Las Piñas. Tapos di nyo kami boboto, palalayasin ko kayo. Si Manny walang ganun. Medyo mas mababa ang po. Diba? Kung makikipagpalit siya ng wallet sa'yo, papayag ka. Yes. Natural. Ngayon ito, si Lord nakipagpalit sa atin. Divine exchange. Kita niyo yung buhay na gusto niyang marating natin.
Kaya one time nakapanood ko doon sa isang pastor, siya ko ngayon sa iyo, naisip ko kay pastor yun. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay sira-sira. Yan. Ibig sabihin, sira ang kotse, kaya malapit ang mapalitan yung kotse doon. Pati nga rin. Sira yung ganito, sira yung cellphone. Kasi gusto ng Diyos sa'yo the best. Anak ka niya eh. Diba? Hindi ito prosperity gospel. Kasi ang gospel, na totoo, meron talagang prosperity. Amen. Kasama yun sa binayaran ng Diyos. Minsan pag-usapan po natin yan, bakit saan niya tayo tinubos? Tinubos ba niya tayo sa kapahamakan lang, sa impyerno? Nung tinubos ba tayo ng Diyos sa impyerno, hindi nasama yung bulsa natin. Maraming mga pastor ngayon, ganyan. Nagisip. Kaya sabi ko sa kanya, kung gusto mong mahirap, mamatay kang mahirap, ikaw na lang, huwag mo kami sama. Dahil yung Diyos namin, kilala ko yung Diyos namin. Sabi ng kanta, though he was rich, he became poor. That you, in his poverty, might become rich. Divine exchange. Nakipagpalit. Amen. Kung makikipagpalit siya ng buhay sa iyo, papayag ka. Bek-bek. Kung makikipagpalit si Jesus ng buhay sa iyo, papayag ka. Ha? Ngiti siya. Siyempre, King of Kings, yung hari nga ng Brunei, pinag-aagawan para lang makapasok. May kaibigan kasi ako ito. Iya. Doon sa hari ng, ay grabe mga kapatid. Pag-uwi ng Pilipinas, doon niya. Pero taga-hugas lang ng pit doon sa ano ng Brunei. See? Pero ang Diyos natin, nagplano siya ng magandang buhay sa atin. Sabi ko sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, not to harm you. Ibig sabihin, huwag kang pahirapan, huwag kang gawin kulodi, but to prosper you, sabi ko din. Sabi sa bandang huli, upang matapos ang buhay mo na maganda. Gusto niya na ang ending ng buhay natin ay masaya. Happy ending. Amen? So kung pinanganak tayong mahirap, huwag tayong mamatay na nahirap, mga kapatid. Kung ipinanganak kang walang Kristo, huwag kang mamamatay na walang Kristo. Dahil kapag ka namatay kang walang Kristo, automatic yun. Alam mo na kung saan ka pupunta. Amen? Praise the Lord. A divine exchange. So magandang tanghali.